Ayun po. Magandang araw po. Ako po si Charm Aguilar. Third year student po ako from PCU. Sama po si Katrina Ricudo po, third year students din po. And Chloe Antonio, fourth year student. Okay po. Ma'am, maaari po ba namin malaman po kung ano pong pangalan? Rhea Umano. Ria. Okay po. Ma'am Ria, nandito po kami para pumalakay po patungkol sa unprivileged individuals or family po. Ngayon po, meron lang po kami ilang katanungan na pumapatungkol po sa, hindi naman po buong buhay, pero patungkol po sa inyo po. Ngayon po, yung nais ko lang po sanang malaman kung ilan po kayo dito sa bahay po. Bali, Ilan po kayo dito? ayun po. Yun po sa ano mo family niyo po, sino lang po yung nagtatrabaho? Bali, yung kapatid ko na sa ibang bansa. Okay. Siya po yung nagiging source of income niyo po sa pang-araw-araw. Pag may mga ano po tayo, no, kalamidad, nandun po yung bagyo, minsan po di ba po napapatigil lahat ng trabaho. Paano niyo po nalalagpasan yung ganun pong sitwasyon? Sa mga piliin po, ganun, sa mga gastusin, paano niyo po nalalagpasan yung mga ganung sitwasyon? Paano na lang ba sa inyo? Opo. Eh, siyempre wala kang ng pagtutunan. Opo. Nagagawa ko ng paraan. Dito po sa Barangay, Makinig sa kapitbahay. Sa barangay o yung mga may nagbibigay na mga relief o yun. Sa barangay niyo po dito, tuloy-tuloy naman po yung relief goods. Meron Kapag may mga ganun sa kanila. Ilan pa po naman? Bali, tatlo. Ilan po? Tatlo kasi meron ako pamangkin. Nag-aaral. Nag-aaral din po. Lahat po yun, mga elementary po. Hindi, college yung isa. Tapos grade 8, tapos ito elementary. Pero dito po, anim po kayo dito. Tapos yung pinagagalingan niyo po ng income ay nga po nasa ibang bansa rin po. Yung dito po sa Pilipinas, meron pa po sa inyo. Ito, mother ko. Wala, naglalaban na sila. Naglalaban. Sa income niyo po, Nay, okay lang naman po sa inyo. Pwede po ba namin malaman kung magkano po yung 600 na po yun. Isang laban na po yun. Isang laban lang yun. 600 wali. So, ayun. Hirap ng buti. Opo. Nakakailang ano po kayo? Isang beses Once a lang. week. Once a week. Regular customer nila. Tapos hindi na po kayo nag-ano. Ayun lang, isa lang. Isa lang yung ate. May ano po kayo? Husband. Nasa Rosario. Kasi sila lang naman dito. Kaya nasabi ko taga Rosario. Pumunta lang ako doon kasi fiesta. Ayaw, nag-iasawa ka lang sa amin. Naka-birthday niya ni Sir. Ay, si nanay po ang dito. Sila lang ang dito. Saka yung dalawa ko. Okay. Yung sa dalawang anak niyo po ay kulang na po? Or Hindi, anak ko yun. Bali. Nadagampitan niya yung anak ko. Dito kasi napasok. Isang college, isang high school yun. Kanya yun. mas malapit po? Oo, mas malapit dyan lang. Yung isa ko, yung nasa Kabsusi lang, malayo. Opo. Hirap sa Silian. Anong year na po yung anak? First year na po. First year pa lang po. Kumain pa po ng pagdadaanan. Katulad po namin. Ngayon po, sa present time, ngayon mga ano po, okay naman po ba yung income niyo po? Stable po ba? Hindi. Kaya sa po lang. Nagkaroon pa ng pandemic. Ay, oo, kasi iba talaga pag may pandemic sa ngayon, di ba? Talagang hindi ka makakakilot. Hindi ka Wala makakagawa talaga. ng diskarte. Siyempre, unahin yung consumer mo. Opo. Nung pandemic po, kamusta po kayo ng pandemic? Kumbaga, magkakahiwalay po kayo. Hindi, isa-isa lang labas. Ganun, parang sunod-sunod. Ako lang ba? Senior kasi yan, hindi Sabi ko, Sa local government assistant naman po, senior po kayo na tama po? Nabibigyan naman po kayo. meron naman. Sa senior, ano lang. Meron po gift lang. birthday gift lang po. Wala. Wala yung ibang payment po. Wala po kayo nung mga pension. Wala po. Wala po. Sa iba po kasi katulad po sa silang, ganyan kapag senior ka, meron ka po monthly. Wala po. Ganyan. Pension. Wala po kayo. Wala po. Yun lang po birthday gift lang. Hindi lang. Nababalita Once a year lang yun. Ito
dito, sinasabi sa Rosario, Ano meron. nga kasi sa amin, maraming Opo, meron na po. talaga. Dito wala po. Ito, yun lang. Dito. Kung tatanungin po kayo, ano po yung gusto niyo pong ibigay na tulong ng gobyerno sa inyo? Sa, balik kung sa inyo, sa buong pamilya po. And pinanay ko bilang isang senior citizen. Yun yung monthly pension sa amin. Kasi di ba, kailangan yung, ano kung na ano yung padala yung kapatid ko, meron siyang kaasahan iba, di ba? Kung may Hindi sarili na siya ano, di ba kasi medyo na edad na, di ba? Kapagod na. bahay Ayun na na nga lang ako paglabay, ako lang may gusto. po. Bahay na lang po talaga kayo. Ayun po. Maraming salamat po sa pagbabahagi po ng inyong buhay sa amin po. Dito na po namin tinatapos ang aming interview po. Maraming salamat po. Sa buhay niyo po, kami po bilang estudyante, hingi po sana kami ng konting aral na babahagi niyo po sa amin. Aral po sa tungkol sa buhay niyo po ngayon, na pwede pa po namin bahagi bilang bata pa po sila. O na, pangaralan niyo na sila. Hindi magsikap mag-aral para marating ang pangarap sa buhay. Maging masingali sa magulang. Iwasan man na pakikipag-mobile. Walang tutukan ng Masika pa rin. Kailangan niyo talaga na ipon kahit sa hinahanap nila. Diskarte sa buhay. Practical din siyempre. Sa panahon na ang bili. Ito po ang mga puso ngayon puro gastos. Talagang diba? Yung mga kabataan, mga bata. Wala silang pumasok, wala gano'n, ayaw pumasok. Ibibigay niyo ba na ibibigay niyo sa anak ko kung kayo? Pero hindi, pag dadating yung mga ganyan kalamitan, wala na, ubos. Nasabi nga rin po na ang isang libo ngayon ay parang halos Isang taon na bariyahan. mag-ipon. Gusto, yan ang mag-ipon. samantalang dati po ang Ang baon lang, baon lang ng estudyante na yun. Papayag ba sila? Mas malaki baon nila sa gastos sa Bigas bahay. ng araw, 150 centavos sa isang salok. Ngayon, wala na. Kung sundin mo ngayon ang load pa lang. Tipid talaga. Kailangan maging nakikita po sa bawat. maging practical sa budget. Isang tawag makakalimot sa Panginoon. Opo. Merry Christmas. So, magandang araw po ate. Kami po ay nanggaling po sa Philippine Christian University. Kami po yung mga estudyante and nais po namin kayo interviewin para sa inyong pang-araw-araw na buhay or kung saan po kayo kumuha ng pang-araw-araw yung kinakain. So, ano po pangalan niyo po muna po? Kenny Lynn Millares po. Ilang taong gulang na po? 26 po. 26. Kami po muna ay magpapakilala. Ako po ay si Reginald Espanto, isang 4th year student from Philippine Christian University. Ako nga po pala si Ken Brian Bato, 2nd year student po ng Philippine Christian University. Ako naman po si Jomar E. Herrera, 25 years old, 4th year student from Philippine Christian University po. Ako po si Janjan Nulesin, 3rd year po, from PCU din po. May mga ilan lamang po kaming katanungan tungkol sa mga pang-araw-araw nito. Tatanong ko lang po kung napagkakasya niyo po yung kinikita niyo sa pang-araw-araw sa pangangailangan niyo. Paano po? Ano po, yung mister ko, driver. Alin po? Tricycle po. Tricycle. Tapos po, dalawa sideline niya. Tapos traffic enforcer po. Tapos ito po, Si Gaboy. vendors po. Tanungin ko lang po, ilan po yung anak ko po? Tatlo po. Tatlong babae po. Sapat naman po yung kinikita ng asawa niya para may makain po kayo sa araw-araw po. Opo. Nag-aaral po ba yung tatlo? Yung dalawa lang po kasi baby pa yung isa. Ilang taon na po yung panganay? 7 years old po. So, paano niyo po na pinaplano po yung budget niyo po sa pang-araw-araw? Ano lang po, kung magkano lang po yung gastos namin ng tanghali, kunyari po, 200.
Pangkain na namin yun. Tapos iba po yung gabi. Pwede po ba namin po malaman kung Magkano po yung magkano po yung yung income nyo po araw-araw? Sa isang araw po kasi 600 kasama na almusal. 700 ganun. Medyo malaki din po pa. Opo. Kasama na po doon yung mga baon ng anak ko. Anong Almusal. grade na po yung mga? Sa ano po, grade 1 and kinder po. Sapat naman po yung kita nyo po. Opo. Hindi naman po ba nakakapagto sa inyo yung pagtaas ng mga bilihin natin ngayon? Tekto po. Paano po nakaka-apekto? Eh, mataas po kasi parang yung 1,000 ko, parang 100 na lang po. Totoo naman po. So, sa panahon po natin ngayon, nakakatulong naman po ba ating gobyerno para po sa inyo? Opo. Sa paano paraan po nakakatulong? Sapat naman po ba yung tulong ng gobyerno po? Opo. Sapat. As a vendors po. Opo. May benefits po kayo natanggap from government po? Sa halimbawa, ganyan. Member po ba kayo ng Purpose or ano lang po yung parang coming from government? Mga ayuda lang po ganun tatanggap. Mga tupad, ganun po. Tupad. May mga local organizations na yan. So, bilang pong estudyante, ano po yung mapapayo niyo sa amin? Aral lang po kayo mabuti. Ako po kakagraduate ko lang, nag-asawa na agad. Kaya kailangan, Ano, graduate po kayo ng college? hindi high school lang po. Mag-aral lang kayo mabuti. Opo. Sa ano ba, ma'am, sa future ba, ano po ba yung gusto nyo marating? Makapagtapos sa mga anak ko, pag-aaral. Ayun lang po yung feeling nyo sa kanila. Opo. Sa sarili nyo po, Ano? Para lang sa mga anak ko po. Anak na lang po talaga. Opo. Ayun lang po tayo. Maraming salamat po. Thank you po. Natutunan ko ngayong araw is magtapos ng pag-aaral and huwag tayong makakalimot sa Diyos dahil ang Diyos lamang ang ating malalapitan at makakatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Napagtanto ko na hindi hadlang ang mga pagsubok sa buhay bagkus gawin mo itong motivation upang mas umangat, mas tumibay para sa mga darating na pagsubok sa iyong buhay. So during an interview with the two families, I realized a lot of things, lalo na mag-aral ng mabuti, kagaya nung sinabi ng mga na-interview natin. And also, I observed that sobrang laki ng pangarap nila, sobrang taas ng pangarap nila, but then, itong pangarap na to ay para lahat sa anak nila. So, yun lang. Ayan. So, yung interview namin ngayon ay isa sa mga nakapagpamulat sa akin sa mga suliranin na kinakaharap ng ating mga kapwa mamayang Pilipino. So, ang isang aral na napulot ko ngayong araw is maging practical sa buhay at magtapos talaga ng pag-aaral dahil yun ay susi sa atin para tayo ay maging successful balang araw at maiwasan yung mga suliranin na kinakaharap nila ngayon. Isa sa mga natutunan ko ngayong araw sa pag-interview namin is dapat makapagtapos talaga tayo ng pag-aaral dahil ang edukasyon ay isang susi para sa magandang kinabukasan. So, kapag may nakatapos ka, makakuha ka ng magandang trabaho at syempre, yung mga privileges is matatamasan mo. Yun lamang. Akin pong na-realize na bilang isang may kakayanang tao is matuto tayong magbigay or magbigay tulong sa iba, lalo na po din sa mga kapuspalad na walang-wala. Bilang isang estudyante na may kaya or kayang mamuhay ng maayos is gamitin natin yung edukasyon bilang susi para sa ating kinabukasang maayos at may kabuluhan.
ayun nga, no, base sa mga na-interview natin na mga pamilya or mga vendors, natutunan ko na sobrang hirap pala talaga ng pamumuhay natin ngayon, lalo na sa pagkukunan natin ng source of income, lalo na hindi naman talaga tayo masyadong stable o yung mga na-interview natin hindi naman masyadong stable at yung iba naman ay vendor na mahirap silang makabenta o makakahirap silang makakuha ng mga tao na bibili sa kanila lalo't sa mga ganitong panahon. Ang isa sa natutunan ko ngayong araw ay yung bilin ni nanay na kung saan bilang mga estudyante, mga bata-bata pa ay maging madiskarte sa buhay dahil ang buhay ngayon ay hindi ganon kadali para sa mga kabataan na tulad natin. So, bali ang natutunan ko sa aming interview ngayon is basta huwag kang makakalimot sa Diyos and kailangan mo palagi ng diskarte sa buhay, kailangan mong magtipid, kailangan mong maging practical at higit sa lahat is kailangan mong umiwas muna sa mga makakasama sa iyo. Yan lang.